Ang balita ngayon ay baka payagan na ng PBA itong Chooks to Go na sumali dito sa liga. Alam natin ang isa doon sa dahilan kung ba't hindi yan pinapayagan ay dahil pareho sila ng produkto nitong Magnolia na chicken templados. Pero ngayon mukhang magiging okay na raw yan at hahayaan na. Dahil kung inyo maalala itong Converge, alam natin ang produkto niya syempre internet service at itong TNT, kahit TNT ang pangalan niyan, ang PLDT, isa rin doon sa mga prime products nila at in-advertise sa PBA ay yung internet pero pinayagan din ng MVP Group. So sa ngayon mukhang papayagan na rin daw itong Chooks to Go na sumali dito sa PBA. At sabi nga nung iba, mas maganda nga kung meron parehong mga produkto dito sa PBA, magkakaroon ng rivalry. Kung inyo maalala, noon yung Pure Foods at yung Swift, sila ang rivals dyan. So sa ngayon mukhang mangyayari na raw to at papayagan na. So tignan muna natin kung ang Chooks to Go ay magtatayo ng sariling koponan, kukuha ng mga sarili ng players o bibili ng isang prangkisa. Sabi ng iba, mas magandang araw kung bibili dahil syempre meron ng established team katulad ng ginawa ng Converge na nakuha yung mga players nung dating Alaska Aces. Ngayon dito sa mga team sa PBA ngayon na pwede nilang bilhin, syempre gugustuhin ng mga fans dyan ay Terra Firma at Blackwater Bossing pati na Northport. Pero kung pag-uusapan ay yung mga players, mas maganda siguro kung ang kunin nitong Chooks to Go kung sakasakali ay itong Phoenix Fuel Masters. Dahil nandyan na itong si Jason Perkins, Tyler Tio, si Sean Manganti, si RJ Hasul, at yung iba-iba pang players, pati na yung rookie nila na si Ken Taffin. Plus meron pa yung mga first round picks. So mas madaling makabubuo ng competitive team itong Chooks to Go kung sakasakaling ang bibili nila na itong Phoenix Fuel Masters. So abangan natin kung matutuloy na nga ang ganitong klaseng transaction at magkakaroon ng bagong team sa PBA. Ayon dito sa latest reports na lumabas ngayon, mukhang full strength itong San Miguel Beer dito sa Philippine Cup pag nag-umpisa na. Dahil clear to play na itong si Terence Romeo at si Vic Manuel. Alam natin na si Terence Romeo isang game lang nakapaglaro sa finals bago nagkaroon ng injury. At itong si Vic Manuel hindi naglaro buong conference ng Commissioner's Cup dahil nagkaroon din ng isang operation. Pero ngayon pareho nang pwedeng maglaro at ibig niya sabihin for the first time ay magiging full strength ang lineup nitong si Coach George Gallant. Hindi pa natin matitiyak kung ano pa ang magiging ibang moves ng SMB pero mukhang ang balita. Ang plano daw ng management ay subukan ulit na maka-Grand Slam itong San Miguel Beer next season. At dahil dyan, huwag na tayong magulat kung lalo pa nilang palalakasin yung lineup nitong San Miguel Beer. At yan daw ang dahilan kung bakit determinado ang management na makuha ang serbisyo nitong si Troy Rosario bilang isang power forward dyan. Hindi pa natin natitiyak kung ano pang ibang balak ng SMB pero mukhang maliwanag dito ay susubukan nila ulit na maka-Grand Slam. Kung inyong matatandaan, sinubukan na yan actually 2 beses ng San Miguel Beer. Nanalo sila nung Philippine Cup at Commissioner's Cup. Yung una nilang try, ang naging import nila ng Commissioner's Cup ay si Charles Rhodes. Nanalo sila doon. Pero nung Governor's Cup ay natalo sila at na-eliminate ng Hinebra. Yung sumunod naman nilang attempt, nanalo din sila ng Philippine Cup at Commissioner's Cup. Ang import naman nila doon sa Commissioner's Cup ay si Chris Macaulay. Pero alam na natin na nangyari noong naging import nila si Des Wells. Nagkaroon ng altercation sila ni Arwin Santos at Kelly Nabong at Ronald Tubid. Sa ngayon naman, masasabi natin na syempre malayo pa yung next season. Pero ngayon pa lang daw nagpaplano na ang management na lalong palakasin ang lineup ng SMB dahil gusto nilang maka-Grand Slam sa susunod na season. Ang balita ngayon dito sa Hinebra, sinabi mismo to ni Coach Timco na hindi pa sila sigurado kung kailan makababalik itong si Scottie Thompson dahil doon sa kanyang back injury. Alam natin yung mga back injury, usually yan pabalik-balik. So sa ngayon, kinakailangan daw ng Hinebra na tanggapin yung posibilidad na baka sometime pa bago makabalik itong si Scottie dahil actually nararamdaman na raw niya yan nung naglalaro siya para sa Gilas Pilipinas. Pero syempre, pin-prioritize ni Scottie at ng management itong Gilas. So sa ngayon, Hinebra ang nag-sacrifice. Dahil dito, ang Hinebra daw ngayon ay tumitingin sa mga posibilidad na trade para makakuha ng isang backup guard just in case nga na hindi pa makabalik itong si Scottie Thompson. At kung makabalik man si Scottie, syempre alam natin yung back injury, nagre-recur yan. So anytime baka sumakit ulit. Kaya kailangan daw nilang kumuha ngayon ng isang guard na tutulong muna dito habang nagre-recover si Scottie. At alam natin itong si L.A. Tenorio,
hindi pa yung laro niya, hindi pa katulad nung dati. So sa ngayon, abangan natin kung anong mangyayari dito at kung sino ang kukuning guard ng Hinebra. Alam natin ng Hinebra maraming guard yan, pero mukhang kinakailangan daw nila ng additional dahil alam natin itong si Tenorio nga hindi na katulad nung dati ang laro at itong si Stanley Pringle ay hindi na rin gano'ng ka-consistent. So mukhang mag-upgrade sila ngayon dito sa guard position lalo na at si Scotty hindi pa rin sigurado kung kailan makababalik. So ang titignan natin sa fortunate naman para sa Hinebra, mas madaling kumuha ng guard kaysa dito sa mga big men. Marami dyan sa free agency katulad nila Rashawn McCarthy, si Mike Tolomia at yung iba pa, itong dati nilang player si MJ Ayaay. O di kaya naman pumasok sila sa ibang trade dahil of course si Chris Newsome nandyan, isa doon sa pinag-uusapan talaga. Pero marami namang ibang guards dyan. Kung backup lang ang hahanapin ng Hinebra, hindi sila magkakaproblemang kumuha either via trade or sa pamamagitan ng free agency dahil maraming options na available. Itong si Carl Brian Cruz ay ang latest report dyan ay nandun na sa MPBL at nabigyan na raw ng kontrata. Pero meron ding mga rumors na lumalabas ngayon na baka ito raw ay subukang kunin nitong Magnolia Chicken Templados para dito sa kanilang lineup. Itong si Carl Brian Cruz actually ang nag-draft dyan ay Alaska at maganda naman ang pinakita niyang performance. Pero for some reason naging isa siyang journeyman dito sa PBA. Palipat-lipat ng teams at hindi na masyadong nabibigyan ng playing time. Pero pag naglalaro naman si Carl Brian Cruz, nagde-deliver ito. So sa ngayon, mukhang tinitignan daw ng Magnolia yung posibilidad na kunin ang nabanggit na player para ito ay bigyan pa ng additional scoring. Makikita natin dito sa mga tinatarget na players ng Magnolia, ito si Carl Brian Cruz, si Arvin Tolentino, and ang latest na balita baka pati raw si Joshua Monson o si Alin Bulanadi. Mukhang hinahanap talaga nila ay yung mga scorer. Dahil parang yun daw kinakailangan nila para hindi sila masyadong mag-rely dito kay Paul Lee. Dahil nakita naman natin, usually pag finals o playoffs, syempre nakafocus ang depensa ng mga kalaban dito kay Paul Lee dahil siya ang primary offensive weapon ng Magnolia. So ginagawa nila ngayon, naghahanap sila ng ibang additional scorer para hindi naman masyadong ma-pressure yung kanilang opensa kapag wardyado na si Lee. So yung pagdagdag dito kay Carl Brian Cruz ay baka makatulong. Syempre, iba yung Arvin Tolentino pero kung meron kang Carl Brian Cruz, magiging additional option yan para dito kay Paul Lee, Ian Sanggalang at sa iba pang mga players. Kaya masasabi natin talaga na of course kung gustong makuha ng Magnolia itong si Cruz, kinakailangan muna nilang i-buy out yung kontrata nito dito sa MPBL. So yan ang aabangan natin ngayon. Kung sakasakali magkakaroon ng isang magandang oportunidad dito si Carl Brian Cruz na patunayan na deserving pa rin siyang maglaro dito sa PBA at sa SMC. Shoutout kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joseph Pineda, Donel Santiago, Jason Mendoza, Ireneo Sarangsang, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira, Jonah Villarosa, pati na rin si Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Dionisio Mercado, Edwin Carmona Jr., Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Kagawad Katsakino Dukusin, John Ray Marquisuela, Michael D., Jonad Malyari, Romeo Conchada, Luis Alon, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, at si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at ating iba pa nating mga taga-subaybay.